Mga kapatid sa pananampalataya, bago ko simulan ang kwentong ito, hinihiling ko sa iyo na pakinggan mo ang bawat salita hanggang dulo. Maraming hahadlang sa iyo ngayon, mga abala, pagod, at iba pa. Pero tandaan mo, hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Ito ay isang tawag mula sa langit. Kaya bago tayo magsimula, pindutin mo ang like at ibahagi mo ang mensaheng ito. Ang simpleng hakbang na iyon ay maaaring magdala ng liwanag sa puso ng taong matagal nang naghihintay ng pag-asang ito. Ngayon tanungin kita, napansin mo na ba na ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili ng tahimik ay mas makapangyarihan kaysa sa mga panalangin isinisigaw mo sa langit? Tuwing umaga, kapag bumubukas ang iyong mga mata, ang iyong isipan ay nagsisimula ng magpahayag ng mga hatol tungkol sa iyong araw, sa iyong halaga, sa iyong kapalaran. Pero narito ang tanong na pumupukaw ng puso, paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga salitang sinabi mo kahapon ang siyang bumuo ng realidad na iyong tinitirhan ngayon? May isang sinaunang kwento na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang kwento ng isang lalaki na natuklasan ang pinakamakapangyarihang sikreto na itinago ng Diyos sa kapangyarihan ng mga salitang sinasabi natin sa ating sarili. At ang kwentong ito ay hindi aksidenteng nakarating sa iyo. Natagpuan mo ang mensaheng ito dahil alam ng Espiritu ng Panginoon na kailangan mong matutunan ang 12 deklarasyon na magbabago magpakailanman sa paraan ng iyong kaluluwa na nakikipag-usap sa sarili nito. Nakwento na Safir. Sa mabatong burol ng Kanaan, kung saan ang hangin ay bumubulong ng mga sinaunang sikreto sa mga punong olibo, may isang lalaking nagngangalang Safir. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay ang nagtatagumpay, pero ang kanyang buhay ay isang patotoo ng pagkatalo sa pagkatalo. Tuwing umaga, bago pa man tumilaok ang mga manok, bumabangon si Safir at paulit-ulit na sinasabi sa kanyang puso ang parehong mapanirang salita, wala akong silbi. Walang mabuting mangyayari ngayon. Ako ay isinumpa. Mula sa pintuan ng kanilang tolda, pinagmamasdan siya ng kanyang asawang sinira, habang umaalis siya papunta sa bukid na nakayuko ang balikat, pabulong na nagsasalita ng mga salitang malinaw niyang naririnig, muli akong mabibigo. Ako'y pabigat sa aking pamilya. Nagsimulang mapansin ng ibang mga pastol sa tribo ang kakaibang bagay. Kapag nag-aalaga ng kawan si Safir, tila ba naiilihan ang mga tupa, na para bang nararamdaman nila ang kadilimang nagmumula sa mga salitang inuulit niya araw-araw. Hindi ko kailanman makakamtan ng sapat. Lagi akong magiging mahirap. Nakalimutan na ako ng Diyos, bulong niya habang binibilang ang kakaunting tupa niya. Isang araw, nilapitan siya ng matandang si Gedeon at sinabi, "Kapatid, napapansin ko na ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili ay parang mga kutsilyong bumabaon sa iyong kaluluwa. Hindi mo ba alam na ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili ang siyang humuhubog sa iyong kapalaran?" Mapait na tumawa si Safir, mga salita. Ano bang magagawa ng mga salita laban sa realidad ng aking paghihirap? Ngunit ng gabing iyon may nangyaring pambihira. Napanaginipan ni Safir na nakikita niya ang sarili niyang nakikipag-usap sa kanyang refleksyon sa isang balon. At sa panaginip, bawat negatibong salitang binibitawan niya ay nagdudulot ng mga bitak sa tubig. Ang bawat bitak ay nagiging isang sumpa na totoo sa kanyang buhay. Nagising siyang natatakot, pero binaliwala niya ang babala. Lumipas ang mga buwan at lalong lumala ang kanyang buhay. Nagsimulang mamatay ang kanyang mga tupa, isa-isa. Nagkasakit ng malubha ang kanyang asawa. Nawala ang buong ani dahil sa isang salot. Dahil sa kawalan ng pag-asa, bumalik si Safir kay Gedeon at nagsumamo, "Ano ang dapat kong gawin? Nasisira na ang aking buhay." Ngumiti ang matanda at may karunungang sinabi, "Anak ko, ipinakita sa akin ng Diyos ang 12 banal na deklarasyon na dapat mong ipahayag sa iyong sarili tuwing umaga. Ngunit may isang kondisyon, kailangan mong maniwala bago mo makita. Kailangan mong sambitin bago mo maranasan." Umiiyak na pumayag si Safir. Kinabukasan, nanginginig ang boses, sinabi niya, "Ako ay mahal ng Diyos. May mabubuting plano siya para sa akin." Sa simula, pakiramdam niya ay nakakatawa ito. Ngunit nagpatuloy siya.
Araw-araw, inuulit niya ang 12 deklarasyong itinuro sa kanya ng matanda. At doon nagsimula ang imposible. Ang mga tupa na namatay ay napalitan ng mga kawan na napadpad sa kanyang lupa. Ang kanyang asawa ay himalang gumaling. Ang kanyang bukirin ay nagbunga ng sagana na nakapagpakain sa buong tribo. Natuklasan ni Sapphire ang pinakamakapangyarihang sikreto sa sansinukob. Ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili ay may kapangyarihang lumikha o sumira ng iyong kapalaran. Iyan ay halimbawa na David. Hindi lamang si Sapphire ang nakatuklas nito. Sa Biblia, mayroong isang pastol na naging hari, si David. Ang kaibahan niya sa kanyang mga kapatid ay hindi tangkad, hindi karanasan sa digmaan, at hindi edukasyon. Ang kaibahan niya ay ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanyang sarili. Habang ang iba ay nagigising at nagsasalita ng karaniwang mga salita, si David ay nagdedeklara, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako kukulangin." Kapag dumarating ang dilim, sinasabi niya, "Kahit ako'y dumaan sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot." At dahil sa ganitong puso, natutunan ni David na hindi ka dapat maghintay na maging matapang para sabihing ikaw ay matapang. Hindi mo kailangang maramdaman muna ang tagumpay para ideklara ang tagumpay. Una niyang binibigkas ang mga pangako ng Diyos bago niya ito makita. Iyan ay 12 deklarasyon na ibabago na iyong buhay. Araw-araw, ulitin ang mga salitang ito tulad ng ginawa ni Sapphire. Ako ay mahal ng Diyos. Ako ay higit pa sa mananalo kay Kristo. May mabubuting plano ang Diyos para sa aking buhay. Lahat ay kaya kong gawin kay Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Tutugunan ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Ako ay mahalaga sa mata ng Diyos. Lumalakad ako sa mga layunin ng Diyos para sa aking buhay. Malaya ako sa lahat ng sumpa at gapos ng nakaraan. Ang aking hinaharap ay maliwanag at puno ng pag-asa. Ako ay matalino at nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Ako ay pinagaling sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus. Ako ay instrumento ng pagpapala sa iba. Kapatid, gusto kong magsagawa ka ng isang propetikong hakbang. I-type mo ang iyong pangalan at lungsod sa mga komento para maisama ka sa aming panalangin. Sabihin mo rin sa komento kung alin sa mga 12 deklarasyon ang pinakakailangan mo ngayon. At bago ka umalis, ibahagi mo ang mensaheng ito sa iba, dahil maaaring may isang kaluluwa na nakikipaglaban ng mag-isa at ang simpleng pagbabahagi mo ay makakapagdala ng pag-asa. Huwag mong hayaang itigil ka ng kaaway. Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell dahil bawat bagong mensahe ay isang armas laban sa kaaway. Sama-sama tayong magtatayo ng altar ng panalangin at pananalig. Mag-like, mag-share at magkomento ngayon. At tandaan mo, ang mga salitang sinasabi mo sa iyong sarili ay may kapangyarihang magbukas ng pinto ng langit sa iyong buhay.